Come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. In Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. In Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating ginugunita ang banal na kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan. We celebrate the martyrdom of the Holy Innocents. Bakit merong tagdusa? Bakit merong nasaktan na mga inosenteng musmos, mga bata, mga sanggol? Dahil sa kataasan ng loob, dahil sa pride, dahil sa insecurity ng isang hari, si Haring Herodes. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Pag tayo ay may pagnanasa na maging mas magaling, mas mayaman, mas makapangyarihan, meron tayong mga taong nasasaktan, nabababa, natatapakan. Insecurity kills. Pride hurts other people. Ang daw kataasan ay ang naging dahilan bakit ang mga anghel ay naging demonyo. Ano pa kayang nagagawa nito sa tao? Pag meron kang kataasan ng loob, nabubulag ka, at hindi mo nakikita na ang karap mo ay tao. Pag ikaw ay puno ng pride, mahihirapan kang magmahal sa iba. Kapatid, sa mga pagkakataon din na napuno tayo ng kataasan, sa mga pagkakataon din na tayo ay nag-inggit sa iba, naging insecure sa iba, aminin natin ito sa ilang saglit, magpakumbaba tayo. At tingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarang
sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon na mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay ang iyong inuukol. Ipagkaloob mo ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na ninyong agos na aanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit
tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Alleluia, 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 alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sariling nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y idinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa namatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglinlangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat, and a Merry Christmas po muli sa inyong lahat. Isa po sa mga pinakamahirap na tanong na tinanong sa akin ay galing po sa mga magulang na mga namatayan ng anak. Ang sabi nila, Father, kung meron talagang mapagmahal at mabuting Diyos, bakit hinayaan niya na mahirapan at mamatay ang aming anak? Pagkabata-bata pa lang po niya, walang kamuwang-muwang, wala naman siyang kasalanan. Bakit po, Father? Oo nga naman po, parang napakahirap maniwala sa isang mapagmahal na Diyos kung may nakikita kang sanggol na may kanser o mga bata na nagkikimo o nagdadialysis. Mahirap ipagtanggol ang isang mabuting Diyos kung araw-araw tayo ay nakakapanood sa TV na mga namamatay na bata dahil sa gera. Meron ba talagang banal na Diyos na hahayaan niya na ang mga bata o dalaga na sila ay halayin na mga matatanda na mga kalalakihan? Hindi nakakapagtaka bakit meron taong ayaw maniwala sa Diyos. Dahil kung talagang merong Diyos, hindi niya hahayaan na magdusa ang mga inosente? O kung meron mang Diyos, dahil sa mga nangyayaring kasamaan, sigurado hindi siya mabuti at mapagmahal. Dahil kung merong isang tunay na mabuti at mapagmahal na Diyos, hindi niya hahayaan, pipigilan niya na magpatuloy ang paghihirap ng mga taong wala namang kasalanan, kamuka ng mga inosenteng bata. Sa totoo lang po, kapag tinatanong sa akin ito, ako din po ay napapatigil at natatahimik. At ang tanging sagot ko sa ganitong tanong ay isang simpleng yakap at tahimik na dasal. Oo nga naman po, paano natin masasagot ang katotohanan na isang mabuting Diyos
sa gitna ng mga paghihirap ng mga inosenteng bata, maaaring yan din po ang hinagpis ng mga ina sa ating nabasang ebanghelyo, kung saan wala namang kamuwang-muwang na pinatay ang kanilang mga anak dahil hinahanap ni Haring Herodes si Jesus. Ang tanong ng maraming ina, bakit hinayaan ito ng Diyos? Bakit walang ginawa ang Panginoon para mapigilan itong kasamaan? At marahil tayo din ay napapatanong minsan, pag tayo ay dumadaan sa hirap, pagpatong-patong na ang mga utang at hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pambayad, pag ikaw ay iniwan na lang bigla ng iyong asawa na alam mo naman wala kang ginawang masama sa kanya, pag sobrang sakit na, nararamdaman mo ang mga kirot sa iyong pangangatawan, na alam mo naman hindi ka nagkulang sa pag-aalaga sa iyong pangangatawan, maaaring tayo din ay napapatanong, bakit Panginoon, bakit mo ako pinahihirapan? Una mga kapatid, kailangan po nating tandaan, matagal nang may ginagawa ang Diyos para maligtas ang tao sa kasamaan. Ang dami na nga ng mga propeta na sinugo ang Diyos, pero patuloy pa rin ang tao sa kanyang pagkakasala dahil tila napakatigas ng ulo at ng puso ng tao. Pero pangalawa, ang paghihirap at pagdurusa ng mga inosente ay hindi kagagawan ng Diyos. We must understand that it is not the fault of God when the good and the innocent suffer. It is bad men that causes the suffering and the death of the innocent. When children die, it is not because God wants it. When children die, it is because bad men continue to sin. Kailangan nating maunawaan na kapag tayo'y nagkakasala, madalas sinasaktan mo ang iyong sarili at dinadamay mo din ang ibang tao. Lalong-lalo na nasasamat na dadamay ang mga bata. Tingnan niyo po, dahil sa pagkamakasarili ng mga ibang babae na gusto lang ang sarap ng pagkikipagtalik, pero ayaw naman ang hirap ng pagbubuntis. Anong ginagawa nila? Napakadali sa kanilang magpalaglag na walang konsensya. Di po ba? Because of the selfishness of some women, they do not see the fetus inside of their womb as a person, but it is just a thing. Napakadali na patayin ang bata kasi hindi na tao ang tingin mo dyan. Kung hindi, bagay lang ito. May kausap po ako, isang maliit na bata, na trauma siya sa kanyang tatay. Kapag umuuwi ang kanyang ama, kapag ito'y lasing na, ano ang kanyang ginagawa? Kung hindi binubugbog ang kanyang nanay. At minsan, nahuhuli pa niya ang kanyang ama na nanunood ng pornografiya. At itong bata ay nasashock. Itong bata ay naguguluhan. Nawawalan ng respeto ang bata sa ama. At puro galit ang nasa puso niya. Pero bakit ang mga matatanda nawawalan ng konsensya? Kasi babad ang isip at puso sa kasalanan. At kapag nabubuhay ka sa pagkakasala, bulag ka. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin, ang nagsasabing wala siyang kasalanan ay nagsisinungaling. Kailangan nating aminin na tayong lahat ay may pagkakasala. Dahil kung hindi mo aaminin, kung hindi ka magpapakumbaba na ikaw ay magkakasala, patuloy mong sasaktan ang iyong katawan at patuloy mong idadamay ang iba, lalong-lalo na ang mga inosente ay magpapatuloy na magdusa. At kapag nabubuhay ka sa kasalanan, bulag ka at makakasakit ka. Bakit po si Haring Herodes kaya niyang papatay ang mga inosenteng bata? Kasi bulag din siya sa kapangyarihan, sa kayamanan at sa kasikatan. Ang kasabihan nga, nothing is more dangerous than to be blinded by prosperity. We must remove our focus on money, on wealth, and fame. And please, focus back at the little children. Kapag ang mga bata ang nakita mo at hindi mo sila nakikita bilang mga pera o gamit, maaawa ka at magkakaroon ka ng malasakit sa kanila. Di po ba?
May kakilala po ako, kwento niya, noong nasa abroad daw siya nagtatrabaho, puro lang pera ang kanyang naiisip. Yan ang kanyang motivation. Pero nung nanganak na ang misis niya at nakita po niya sa picture yung kanyang anak, hindi po niya mapigilan na umuwi dito sa Pilipinas. Hindi niya matiis. Gusto niya makasama ang kanyang anak. At sabi niya, Father, di bali ng mahirap, basta't kasama ko ang aking anak. Tingnan niyo po, iba ang nagagawa ng mga bata sa atin. Hindi nakakapagtaka bakit pinili ng Diyos na maging sanggol dahil nakakapagbago ng isip at puso ang mga bata. Para maiwasan natin masaktan ang mga bata, tandaan natin, mga kapatid, minsan ka din naging bata. Hindi po ba? Kapag nakalimutan mo na minsan kang dumaan sa pagkabata, kaya naman nasasaktan mo ang mga maliliit na bata. Alalahanin mo din, kapatid, na ang Diyos minsan din naging bata at buhay si Jesus sa lahat ng mga bata. Mag-ingat tayo. Kapag nasaktan natin ang mga bata, nasasaktan din natin ang Diyos. Kailangan natin maunawaan yan. Kapag nasasaktan mo mga bata, nasasaktan mo din ang maliit na bata sa iyong loob. Sa gitna po ng pagdiriwang natin ng Pasko, tayo'y inaanyayahan pa rin na magsisi, magpakumbaba sa ating mga pagkukulang sa mga panahon na nagpatuloy tayo sa ating mga kasalanan, na naging daan ng pagdurusa at paghihirap ng mga inosente. At kung ikaw man, kapatid, ay dumadaan sa paghihirap, kung ikaw man ay pinapahirapan ng iba, anong kailangan mong gawin? Magtiyaga ka lang, magpursige ka lang. Dahil mababasa din natin sa Biblia na ang katapusan ng pagtitiyaga ay kaligtasan. Ang kapatid, sa araw pong ito, pakinggan natin ang panalangin ng mga bata at ng mga inosente. Sa katahimikan, maririnig mo, sila'y nagpapatulong, sila'y umiiyak at sila'y umaasa pa rin. Marami na ang nakasakit na mga inosenteng bata. Kapatid, naway maging daan ka, instrumento ng pagpapala nila. Amen. Isinilang si Kristo, ating Panginoon, sa isang mundong winasak ng kasalanan, ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang sa kalaunay nagdala sa kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang pinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo
maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo, at padalisayin mo kami pakundangan sa paghahaing ito, na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol, na namatay para sa anak mo, na siya namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kung gayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di na naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francescong aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man makapagsalita para sa iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa minsan ng mga mabubuti at inosenteng tao? Una, dahil hindi naman kasalanan ng Diyos. Kasalanan niya ng mga masasamang tao. Pero pangalawa, kung ikaw man ay nagdudusa, kung ikaw man ay naghihirap, ang iyong paghihirap ay isang paggising sa iyo na kailangan mong aminin ang sarili mong kasamaan, ang sarili mong kasalanan. Again, go back to the first reading. Kasinungalingan pag sinasabi mong wala kang kasalanan. Nobody is really innocent. Lalong-lalo na pag meron na tayong katandaan, pag mulat na tayo sa mga bagay-bagay, sigurado may nagawa tayong mali. Sigurado, nagkaroon tayo ng atraso. Kaya instead of complaining, naway tayo'y magbalik loob sa Diyos. Naway tayo'y magpakumbaba. Naway tayo'y magkumpisal sa ating mga nagawang kasalanan. Kung gusto niyo pong mabawasan o mawala ang inyong pagdurusa, una, kailangan lumayo-layo kayo sa mga masasamang tao. Do not complain that other people are hurting you if you're giving them the knife to hurt you. Di po ba? Huwag mong ibibigay ang kutsilyo sa ibang tao dahil siguradong sasaksakin ka mga yan. Siguradong sasaktan ka na mga yan. Pagkatapos magrereklamo ka. Kung alam mo, isang tao ay nakakasakit, lumayo-layo ka sa kanya. At kung gusto mong mabawasan at mawala yung pagdurusa, naway, maging mas mabuti ka sa iyong pamumuhay. God rewards the faithful. Oo, merong kakaunting pagdurusa, paghihirap, pero hindi natatapos sa luha ang mga taong tapat sa Diyos. Natatapos ang kwento ng mga taong nagpapakabanal at nagpapakabuti sa ngiti, sa tuwa at sa galak. Mga kapatid, may dahilan ng ating simbahan bakit pinagdiriwan natin ang kapistahan ng mga musmos, inosenteng sanggol. Para maalaala natin sa gitna ng ating pagdiriwang ngayong Kapaskuhan, meron pa rin mga bata ang nahihirapan.
Ngayon naman po ang aking assignment sa inyo ngayong araw, kung kayo man po ay makakita ng isang batang musmos, pakainin nyo. Marami po yan, kalat-kalat sa daan. Tulungan nyo, pakainin nyo. Huwag nyo pong bigyan ng pera. Kasi kung ano-ano yung binibili ng mga bata, hindi po ba? Pero unang-unang pag-aalaga na pwede nating bigay, ibahagi sa mga bata ay pagkain. Feed a child today. That would be our way to bless them. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus.